matulungan kayo. Kaya salamat sa lahat na nag-check. Kita mo, ang dami na nagla-love sa'yo. Nakita ka pa lang nila. Si Dr. Catherine Howard, madalas natin siya nag-guest sa DZRH before. 3 times, 4 times. Ngayon, nandito siya. Nasa Cardinal Santos Medical Center. Napakagaling na OB, gynae, obstetrician, panganganak, gynecologist. Fellow si Dr. Kate Howard sa Philippine Obstetrics and Gynecological Society. Associate Fellow siya sa US, Los Angeles, USA. Nag-train siya sa laser vaginal rejuvenation at bumalik siya dito sa Pilipinas para i-share yung kaalaman niya. Okay, so let us all welcome. Tuwan-tuwa na sila. 100 people watching agad. Ang lalaki ng mga heart mo, ibang klase. So, salamat po sa lahat na nag-like. Pwede nyo po i-share ang ating video. Pag na-share nyo, maabot natin ang ating kababayan. Kasi nandito na si Dr. Kate Howard. Lahat ng tanong nyo sa OB, pinaghandaan na niya, pinaghandaan na natin lahat. Yes. Good morning po sa lahat. Thank you po sa mga nag-guide. Ang dami nga pong hearts na lumilipad dyan. Sige. Kabit ko na lang sa Dr. Kate. Ano yung mga... Kagabi, nung sinabi ni Doc na matutuloy tayo ngayon, marami rin po akong nabasang mga nagbibigay po ng mga tanong nila. Yes, lahat ng itatry nating sagutin kasi marami doon, halos pare-pareho rin naman. Tsaka feel ni Kate talaga yung mga nagtatanong I think isa dapat sagutin natin yung medyo feeling mo emergency, di ba? Nakita mo dahil sa tanong nila, sa mga comments po kayo, nakita ni Dr. Kate as an OB, medyo parang emergency. Gusto niya ayusin kung ano maitutulong sa pasyente. Like ang common question, I think sa, ano ba to, pap smear? Marami nakikita sa pap smear? Well, nakakatulong ang pap smear kasi ang pap smear is screening tool siya for cervical cancer. Dapat sa babae, ginagawa siya yearly. Other than sa pap smear, minsan ang iniisip ng pasyente, isa sa mga tinatanong namin, even yung pagka-regular ng menses, doon lang namin nalalaman, irregular pala menses, hindi pinapansin lang ng pasyente. So, nalalaman namin kung may iba kayong mga problema. But importante talaga, may pap smear yearly. Even pap smear, Doc, even if screening tool siya for cervical cancer, ang dami namin nakikita. Minsan, may abnormal vaginal discharge na kailangan namin gamutin. Yes. And minsan, Doc, walang nakakapayong pasyente, may vulvar or vaginal warts pala, or tinatawag nating genital warts or kulugo sa puwerta. Okay. Minsan, hindi nyo pa napapansin, pag dumami na o mismong nakakapanyo na at malalaki, kailangan pong i-treat siya kasi nahahawa. It's one of our tinatawag na sexually transmitted disease. Bali sa lahat ng mga babae, Dr. Kate, marami kasi nagsasabi, kailangan ko ba magpa-pap smear? Hindi naman ako nagpipills ako, wala naman akong asawa, wala naman akong contact. Sino ba kailangan mag-pap smear? Lahat po ng babae kailangan ng pap smear. Talaga. Pero kung kunyari never talaga nag-contact, minsan as Filipinos, parang pinupush natin siyang forward In the States, dapat by 18 kailangan mag-pap smear. Pero nakausap ko po yung mga kaibigan kong oncologist. Sa atin, 35 up, kahit anong edad, 35 up, whether may partner or wala, kailangan may pap smear. Pero as Filipinos, minsan virgin until late in life, kailangan, nag-worry sila kung kailangan nila ng pap smear. Kailangan nyo lang pumunta sa mabuting OB, natuturuan kayo kasi iba-iba naman po ang size ng speculum. Masakit ba? Ano ba ginagawa sa pap smear at masakit ba to? For example, ito yung, paki-explain naman Dr. Kate, ano ba tong model na to? Ito siguro Doc na lang, mas malaki. Yan, pakita natin sa kanila, ako hawak. Yan. Okay. Kung ito po, siguro kung itong nasa side, no? Ito po yung matres. Ito po yung matres. At ito yung cervix. Ito po yung vagina. No, yung pinaka-puerta. Kung titingnan niyo po sa kalooban, nagpapasok kami ng speculum sa loob ng opening? Ito po is your labia. Labia. Opo. Labia minora na binuksan, no? Yung lips po na manipis. Ano yung minora majora? Yung majora po, ito yung matambok na parte ng puerta na nandito. Ito parang sa kamay ko. Tapos ito, yung manipis na balat, labia minora yung tawag namin. Binubuksan po namin siya.
para makita sa loob yung labasan ng wiwi, yung urethra, yung mas malaking opening, yun po yung vagina. And then sa may puwetan, banda na po dito yun eh. Gagamit kami ng speculum. Ang ginagamit ko na po ngayon is yung plastic speculum. Iba-iba po yung sizes. Usually maliit po yung size na ginagamit ko. Kasi masakit ba yun? Masakit yung pinapasok? Hindi naman. Usually, pwede pong maging masakit. Depende po sa size na binigay. Ibig sabihin nun, what if wala ka ever naging anak and yet ang ginamit na speculum sa inyo ay large? Talaga ba namang masakit po yan? Pagpipilitan, pwede po din magdugo at masugatan na ang puwerta. Pero kung maingat po ang doktor, mabilis lang po. Ako, I can do the pap smear actually. Tinuruan ko na yung sarili ko. 10 seconds lang, tapos na ako. I use a small speculum lang. And then once nakita ko yung cervix na nasa pinakadulo, ayun po, para po yung lips ano nga yung cervix na yun? Yung cervix po, yung pinaka-doorway papunta po sa matres. Yung kulay brown sa loob. Opo, parang pink po siya. Pag tiningnan namin, very pink. Ang gusto namin ma-smooth, walang sugat, walang polyp or laman na nakausli. Opo, para po siyang fish mouth, parang bibig po siya. So, pag bumuka po yung bibig, doon po lalabas yung bata o yung mens, yung ganun po. Yun po yung pinaka-doorway na tinatawag namin sa papunta ng matres. Anong hinahanap sa pap smear? Ano makikitang sakit? As I said, yung pap smear screening tool para sa cervical cancer. Okay. Ang ginagawa namin, kumukuha kami ng konting specimen. Hindi po siya masakit kasi po walang nerve ang cervix. May konting pahid sa loob at sa labasan ng cervix, yung mismong parang face niya, tsaka yung mismong opening ng cervix. Doon po kami kinukuha at nilalagay po namin sa slide. Pag after mga 1 week or so, lalabas ang resulta, doon po namin nakikita yung cells kung may cervical cancer or wala. Pwedeng cervical cancer, ilalagay niya doon is malignancy, or minsan sinasabi nila na mukhang nagkakaroon ng tinatawag na intraepithelial lesion, which means na posibleng mag-reach na to cancer in years to come. Minsan may naging akong pasyente, Doc, na na-traumatize sa OB na pagkaka-pap smear masakit. Ang nangyari was it took her 10 years bago naglakas ng loob na magpa-pap smear ulit. So, swerte yan naman, nagka-meet kami kasi sabi nga nung kaibigan, hindi ako masakit mag-pap smear. So, pagka-pap smear ko, pagkita ko pa lang sa cervix, may laman na nakausli na iba yung kulay na parang nabubulok usually. Ang cervical cancer kasi, Doc, may amoy. Super bad yung smell. Na minsan amoy amoy what? Hindi lang, Doc, ang fishy odor na discharge. Yun actually infection lang, tinatawag namin bacterial vaginosis. Kayang-kaya yan na antibiotic or ng mga suppository. Ang cervical cancer, ang tinuro sa amin yan, ibang klaseng amoy, parang nabubulok na laman. Pangit siyang pakinggan. So pag naamoy nila yon, papacheck na agad nila? Oo, pero sana hindi umabot sa ganon. Sana magpa-check up lang way before. Parang sa basura, patay na daga? Ganun. Parang ganon, Dok To the point na lalayuan ka ng mga ibang tao kasi iniisip nila baka hindi ka nakaligo or what. So, iba po siya, tsaka Dok, even, ayun pa isa, pag may contact, most likely may dugo. Pag nag-contact, marami nagtatanong gano'n. Not necessarily cervical cancer. May maraming cause kasi, doktora, marami rin ang cause kasi ng ng pagdugo. Hindi lang cervical cancer, baka matakot sila na cancer yun at may dugo because of contact. Nag-contact, maraming nagtatanong sa atin, dumugo, ano daw gagawin nila? Unang-una, yung pinaka-normal na, let's say, may bleeding dahil contact, kahit let's say spotting, unang tanong, okay ba yung contact ninyo? May pain ba? Wet ba yung babae bago nag-contact? Baka napilit. Minsan, pag hindi wet, meaning kung dry ang pasyente pero pinilit ang contact, baka yun yung rason, nagasgasan lang. Yun yung pinaka-normal or natural na pwede natin isipin na wala kang sakit. Yun yung isa. Dalawa, baka may vaginal infection ka na kailangan gamutin. Pag may vaginal infection, ang cervix at ang vagina inflamed, paano ba yun? Parang maga. Pag maga ang vagina because of vaginal infection or a cervical infection, ang nangyayari is pwede rin siyang masugatan o magasgasan pag may contact. Another thing naman is, let's say may nakausling naman, polyp. Benign ang polyp, tissue yan, para yung
Hindi. Kunyari, ito na lang. Ito yung cervix. Yung polyp, Doc, parang nakausli yan, nakagayan yan. Hindi niyo yan nakikita unless mag-speculum kami o bubuksan namin yung puwerta. Minsan metal din yung ginagamit. Pag tinignan namin yung cervix, parang may nakausling laman na ganyan. Yes, Hindi siya, meron mga nagtatanong, meron daw sila nakakapang may laman. paano nila nakapa yun? Di ang lalim. Nahalawakan nila. Hindi, parang sa contact daw, feeling niya merong nasasagi na laman. Ibig sabihin nun, malaki na yon, doktora. Pwedeng myoma. Minsan, may mga myoma, ang tinatawag namin prolapse myoma. Ang myoma is actually a tumor na nagpo-form sa looban ng matres. So, kung ito ang matres, That's it, ang mattress. Okay. yes. Yan. Kung ito ang matres, dito lang nagpo-form ang tumor na myoma. But ang nangyayari, ang form niya is pumupunta sa cervix, lumalabas pa sa cervix, causing the bleeding. So, nagpo-prolapse, tawag namin doon, submucous myoma. Meron kay John Doc picture na may Yes. myoma. May myoma. Oo. Na ang tendency is yung myoma, pag nag-grow siya, nasa loob siya ng matres kung nasan yung formation ng menses. So, nangyayari, yung myoma pag nag-grow, lumalabas siya. As in, doktor, nagpo-prolapse talaga, lumalabas sa cervix. So, kung may contact, pwede nga naman talagang makapa. Okay. So, pakita natin siguro yung mga pictures. Ang gusto pag-usapan ni Kate is myoma. Yes. Opo. Ito. Ito lang ha. Cut ko lang. Na-adjust natin. Okay. Yan. Okay. Ito Ito ba yung- maganda, opo. So, kung ito ang matres mo, posible na ang myoma po kasi muscle tissue siya eh. Nagpo-form po siya sa muscle ng matres. So ito, tinatawag namin dyan intramural myoma. Ang sinasabi ko na pwede mag-cause ng bleeding na myoma, kung binubunggo na niya yung endometrium o yung lining ng matres. So pag yung myoma bumubunggo na palabas or lumalabas na talaga, na parang may leeg na siya, yung myoma na submucous yung tinatawag, pwede talagang mag-strong bleeding. Irregular na, mahaba pang bleeding. Minsan, sasabihin sa akin ng pasyente, nagpa-pampers na, Doc. Overnight pads or pampers. Ang sinasabi ko na nagpo-prolapse myoma, ito mismo, para siyang may root. Ganito kalaki yung myoma, or kahit actually maliit. Pero bumababa siya sa cervix. Pag bumaba siya sa cervix, wala na eh. Kunyari, ito yung cervix. As in, makakapayan, may mayomang nakausli sa labas. Okay. Yes. May nag-question din sa atin na texture, ang may IUD daw ba? Pwede IUD? din magpa-pap smear? Ay, dapat. Ang IUD or any mechanical instrumentation po kasi, it definitely can cause any vaginal infection. Ang cervical cancer, walang pinipili. So, kailangan po na may pap smear. IUD, pills, injectable, it doesn't mean na nagka-contraceptive ka na hindi ka magkakaroon ng cervical cancer. Posible pa rin. Yes. Ang IUD lang, mataas ang risk mo for vaginal infection dahil dun sa mechanical device. Nabasa ko ang komento mo. Ang isa pang comment mo is kung kailangan ba siyang tanggalin. Hindi naman. Pero kung let's say naka-4 o 5 taon ka na naka-IUD, pag ang pap smear mo let's say is normal naman, walang problema, after 4 or 5 years, pwede na lang palitan yung IUD para sigurado na mag-decrease yung risk mo for infection. Yes. Siguro maganda i-discuss natin, Dr. Kate, yung tungkol doon sa vaginal discharge. Marami Opo. nagtatanong din. Kung yung isa may nag-comment na kulay green daw, na may amoy lumalabas. So, lahat nagsabi, magpa-check ka na sa OB. Kate, siguro ito pakita natin. Opo. Turn lang kita konti, Sige, kulat tayo. Turn kita konti. Yan. Para kita tayo ng tao. Ano ba yung normal vaginal discharge? Ano yung Ang normal vaginal discharge is white, mucousy, para siyang sipon na puti, or minsan light yellow. Depende, minsan ang sinasabi kung very yellow siya, pero wala namang amoy, walang makate, iniisip natin na pwedeng normal. Pero minsan iniisip natin bakit nagkaroon ng color. One, ang tanong, nakainom ka ba na maraming tubig? Kung hindi ka masyado umiinom ng tubig,
concentrated ang wiwi, syempre may mga droplets na pumupunta sa puwerta, nahahalo sa whitish discharge mo, kaya siya nag-iiba ng kulay. Ang pinakaayaw natin is kung kunyari, let's say, puti, makati, buo-buo. Parang ganito. Yes, buo-buo ang discharge. Yung minsan tinatawag namin sa mga parang kesong puti. Ito yan. Opo, ganyan. Minsan nakikita namin siya, kailangan namin tingnan sa loob ng vagina. Talaga nakikita namin siya nasa walls ng vagina. Namumuo siya doon. Very, very makati yan. Pulang-pula ang vagina. Pag may contact, yan yung sinasabi ko. Pag may vaginal infection, nag-try ka pa mag-sex, ang tendency niyan sobrang masakit. Pwede ka rin magdugo kasi nga napipilit. Anong para yan gamutan nasusugatan. dyan sa ganyang vaginal? Ang Candida, ganitong yeast infection, kailangan po pwedeng oral medicine, yung fluconazole, or itraconazole, marami po eh. Pwede rin naman mga suppository. Pag nasa labas yung infection ng yeast, minsan dito pulang-pula, nagbabalat, parang light pink minsan, minsan umaabot siya pati singit, pati under the breast, pwede. Maraming different, sobrang kati. Yes. So may mga creams tayo dyan, may mga solution, usually mga clotrimazole. Pag sobrang kate, minsan may mga products po na may konting steroid. Definitely, mas mabuti. Wala pong, mas mabuti magpa-check up sa doktor. Dr. Kate, hindi siya sexually transmitted? Ay, hindi. Definitely hindi. Anong cause niyang mga kesong puti na candida? Opo. Hygiene ba? Pwede. One hygiene, usually, ang nauso yung mga jeggings at mga leggings, yung mga masisikip pong damit. Dahil sa environment natin na tropical, pag init, tapos biglang ulan, so very, very moist dun sa area, hindi naman po dry yung area natin eh. May moisture dyan. So, posible, ang common dyan is ang yeast po. So, ang ginagawa natin dyan is, other than medicine, ang importante dyan, let's say jeans. We don't wash jeans every day. If we could, we should, but if hindi naman, definitely kailangan mo magbago ng clothes. Mas maganda kung airy clothes, especially itong summer, dapat airy clothes or light clothes para nahanginan. Meron bang connection, let's say, yung panty liner or menstrual pad? Well, kung kulob, dapat regular changing, maybe every 4 to 6 hours. Depende rin kasi doc sa flow. Yung iba kasi kung mag-change very, not often. Oo. Ano naman tong bacterial vaginitis? Apo. Yung bacterial vaginosis, ito naman is a different pH, more of alkaline. Ito po yung sinasabi, nag-usapan natin kanina, fishy odor. Super fishy odor siya, may amoy or mabaho. Minsan, ang nakakapansin pa nga niyan is yung mismong asawang lalaki kasi naaamoy niya after contact. Yung vaginal infection na bacterial vaginosis, pag nahaluan ng seminilya, lalo pang bumabaho. Ng semilya? Okay. Yes, opo, semilya. Yes. Ayun. So, ano to? Sexually transmitted disease siya? Hindi? Partly it could be, but majority of the bacterial vaginosis, kahit po walang partner, pwede kayong makakuha. Anong cause Kasi niyan? ang pH, anong gamutan? Bacterial vaginosis po, ang gamutan niyan is we give metronidazole kung oral medicine, pinaka less costly siya, or minsan we give suppositories. Kasi minsan, doc, ang problema nito, minsan may kasama siyang iba. Minsan, what if trichomoniasis? Ang trichomoniasis, opo, siya po yung na pwedeng STD. Ito yung STD. Opo. But the thing is, minsan, ang amoy niya, the same lang, may pagka-fishy. Ang lang yan, ito ang babalik-balik kung hindi nagamot ng tama. Parehas lang ang medicine niya, metronidazole pa rin. Tablet or... Metronidazole tablet po, pinakamura siya, twice a day for 7 days. Pero meron rin siyang suppository, may pagkamahal nga lang doc yung mga suppository, through the vagina. Merong iba kung ano nilalagay sa... Kaya nga, marami na po ako narinig Siguro, bigyan natin sila ng tips ng vaginal hygiene, paano ba dapat ng tamang paghuhugas, kahit yung kahit sinong babae, anong normal paghuhugas, tubig, sabon, paano ba? Wala po naman akong kinikilingang mga feminine wash. Opo. Pero ang importante lang sa paghuhugas
hindi lang po, pag kunyari, let's say, nagwiwi ka during the day, pwede namang tubig Pero kailangan mong pansinin na hawakan or habang nagpo-pour ka ng tubig, mismong hawakan mo yung sa sarili mo para matanggal yung mga discharge, yung mga mucus na lumalabas, or mismo yung wiwi, yung panghinang wiwi, natatanggal pag nahawakan mo ng daliri mo habang nag-wash ka with water. Yung inside, definitely, ayaw namin nagdo-douche, which is yung pressurized fluid na panglinis sa vagina. Bawal po yun, lalo kayong mag-i-increase ng risk for vaginal infection. Ang usually na inaalaw namin, baka kasi doc, nag-allergy kayo sa mga feminine washes, etc. Pero minsan, may mga favorite kayo, may mga sinusundan kayong mga artista. Kung feminine wash, ang pinaka sinasabi ko lagi is maybe 1-2 drops mixed with water. So malabnaw na siya pag ipapanghugas nyo. Pero hindi every time na nag-uwiwi ka. Maybe once or even twice a day. So pwedeng tubig lang? Pwedeng tubig lang in the middle of the day. Pero pag ang feeling mo sobra kang pinagpawisan, ang dami mong ginawa, iba na feeling mo na amoy, hindi ka masaya sa sarili mo at pawis na pawis, then you can use your feminine wash. Or ako, ang sinasabi ko lagi, kahit baby soap. Kahit baby soap kasi it's the most mild and hypoallergenic. Kasi may mga nakita na ako rin, doc, na feminine wash ang ginamit, and yet nag-allergy, sinishift ko sila. Pero pag let's say, lagi ka na nagva-vaginal infection, lahat na nagamit mo, pati baby soap, pero and yet nagva-vaginal infection ka pa rin, definitely, pumunta ka ng doktor. Bakit? Baka naman may diabetes ka na. Kung bakit ka infection sa baba. Ginawa mo na lahat ng sinabi ko, pati yung pinapahanginan or mag-change ng damit. Yes. Oo, and yet nag-i-infection ka, baka may diabetes ka. Paano yung iba parang medyo nagre-red, namumula yung labia? May kati po ba? O let's say may kati, namumula. Ano yun? It could be po yeast infection na nasa labas. So parang parang nasa labas, or yung vulvar candidiasis na tinatawag, may mga cream kami na nilalagay. So it's the same thing kung kunyari anong klaseng cream? Clotrimazole. Antifungal cream. Antifungal cream. Pinapahid sa labas lang o pati sa labas, loob? Kung nasan po yung makate. Oo. Kailangan po nila tingnan kasi minsan, maganda po rin kasi talaga na magpa-check up. Pero kung hindi kaya, may mga over-the-counter din naman na gamot, na cream. Pero pag hindi humilom, kailangan nyo magpakita. Baka naman kailangan na mga cream nga na may steroid para matanggal yung kate. Ano ang tamang vaginal hygiene kung may regla? Yung iba kasi definitely, ayaw maligo. Ay, naku. Diba may mga ganun paniniwala? May marami baka daw mabaliw. Yes. Definitely, kailangan po hugasan pag may menstruation, pag may regla. Tubig, kung sa feminine wash or baby soap, kailangan po hugasan. Hindi lang po sa labasan, wag naman po kayo mandire na may dugon lumalabas kasi sa inyo rin naman yan, hindi dapat siya nakakadire. Ang paghugas po, kunyari feminine wash or soap, kailangan nyo i-lather or pabulain. Para pag ni-wash ninyo, matatanggal even yung blood na nasa gitna ng labia. No? Hindi naman ninyo kailangan linisin yung loob ng puwerta, hindi kailangan. But definitely, in between the labia, kailangan nyo rin tanggalin yung dugo kasi yun po yung magsismell kung hindi nyo po nilinis ng mabuti. And then after washing, di nag-rinse na rin kayo, ang kailangan ninyo is magda-dry kayo. Hindi naman yan completely rin madadry. As I said, moist or talagang basa naman talaga ang babae. Hindi nyo naman yan completely madadry. So, ang kailangan lang is proper or regular changing ng pads. Pag liner naman, minsan may period during the cycle na marami tayong discharge, lalo na nasa gitna, marami pong discharge ang babae. Sa akin naman, Doc, hindi naman bawal ang mag-liner Ang kailangan lang is proper palit. Kung hindi naman doc liner, dapat important is palit ng cotton panties. Okay. Merong mga discharge, parang light brown or hugas-bigas, Yes, the whole day. So, meron din ganon. Ano yung mapapayo mo? Kasi marami rin nagko-comment dito, takot daw sila magpa-check up. Takot magpa-check up, Doc Puro Lisa. takot po kami. Yes, siguro basahin ko lang yung ibang comments. Sabi,
Marami namang mabait na doktor. Sabi Dr. Kate, sabi ni isa nag-comment, wow, si Dr. Kate live, wow. Wow daw, wow. Oh, sige. O yun, pag usually kasi doktora, let's say brown, pag after ng menstruation yung brown na discharge, normal pa yan. Kasi after ng menstruation, dahan-dahan naman talaga nawawala yung blood, nagiging brown hanggang nag-clear. Normal lang yan. Pero pag yung brown discharge, galing sa nasa gitna, lumabas, ayun, kailangan natin alamin bakit nga ba. Was it after contact? Nasugatan ba sa loob? Baka yun yung cause. Pero kung let's say hindi nawawala, even if let's say after contact, hindi ka naman dry, biglang may brown pa rin na lumabas, kailangan mo magpa-check pagpaulit-ulit. Kasi yung tinatawag na hugas bigas, depende rin doktore, baka nga after menses siya. Pag walang amoy, hindi siya ganun nakakatakot. Pero as I said kanina, even nga polyp can cause the blood, the spotting, or even the brownish discharge. Baka yun yung nagkukos at kailangan ngang tanggalin ng doktor. Ang polyp naman or may konting laman, hindi naman yan agad-agad inooperahan. Kung walang problema sa loob ng matres, baka yun lang ang kailangan kunin na nasa loob lang ng doktora, clinic procedure lang naman siya. So, marami rin nag-comment. Meron daw silang cyst, siguro na sa bandang labas, nandun lang daw sa pisngi. Opo. Ano daw ba yun? Tsaka sila, pag nakarinig nga ng cyst, takot na agad. Ano bang difference ng cyst lamang sa bukol na masama? Or cancer. Oo. Yung, pag kunyari cyst sa may pisngihan, Bartholin cyst yun Ang pinaka naiisip ko, Bartholin cyst. Other than, minsan nagkaka-pimple or para yung pisngi din pwede ka magkaroon ng pimple dun sa mga labi. Definitely, ang kailangan lang doon, pareho rin, katulad ng sa katawan natin, hygiene lang. Pag hindi ka malinis sa katawan, hindi ka malinis sa puwerta, definitely, pati dyan, pwede ka magpipimple. Benign siya. Okay siya, hindi siya cancer. Isa pang hindi cancer is yung Bartholin cyst. Kayang-kaya yun lumaki hanggang ganito, mga 5 to 7 cm pwede. Pero sobrang sakit yan na even pag upo mo, hindi mo kaya umupo ng diretso. Ano yung sabihin sa Bartholin cyst? Pwede siyang mag-grow. Minsan binibigyan namin antibiotic, nawawala. Minsan nagiging recurrent or paulit-ulit, baka kailangan operahan. Ang pinakamasakit sa Bartholin cyst, pag lumaki siya na hindi ka na makaupo, umiiyak ka na, etc., pwedeng tinatawag namin, Dok, na nagkakaroon na siyang abscess or nana sa loob to the point na talaga ba naman, naka-open talaga legs mo, hindi ka makaupo. Talaga hindi ka na rin makakapagtrabaho until magamot siya ng tama. Yes, may question ang mga viewers natin. Salamat sa pag-like, salamat sa pag-share. Sabi niya, kailan daw maganda magpa-pap smear? What day after mens? Para yung check-up nila, matatiming nila. Ang best time na sa pap smear is 1 week after ng bleeding mo. So, kung kunyari, nag-brown ka na sa menses, so let's say, 4-5 araw ka sa mens mo, once nag-clear ka, bumilang ka ng 1 linggo. That's the best time to have a pap smear done. Na-clear na lahat, walang dugo or anything. Kasi minsan, Doc, pag may dugo, nag-pap smear kami, maraming inflamed pa, Doc, yung cervix Yes. Tsaka we always ask pala, don't forget, no contact 3 days before your pap smear. Oh, maganda yung info na yan. O, sa mga kalalakihan, no contact 3 days before the pap smear. Understand, kailangan. Hindi ko pa alam yan. Wala pa. Ngayon ko lang For narinig me, yan. Doc, it lessens kasi minsan ang dami ko nakikita minsang pap smear na ang resulta, mali ang resulta. Opo, inflammation, moderate inflammation, severe inflammation. Pag tinanong ko, let's say sabihin ko, wala namang amoy yung discharge, very, very normal. Bakit namaga? Ba't mamamaga, diba? So sabi ko, wala po bang contact? Ganyan. Pag sinabing may contact, I forgo the pap smear as normal. Repeat it after 1 year. Okay. Oo. Kasi syempre pag nabubunggo, inflamed yung cervix. May sinabi ka kanina yung isang patient na gustong-gusto mo tulungan na follower natin, yung hyperplasia lumabas. Yes, opo. Kasi yung mga result, ako natakot sila sa result. Ano kasama result po siya dun sa mga nakita ko because of irregular vaginal bleeding. May nakita po akong isang pasyente. Ang na-note daw po dun sa pagraspa sa kanya is simple hyperplasia without atypia.
Ang maganda, Doc, Anong siguro meaning yung nun? mismo. Simple hyperplasia without atipia. Pwede tayo lumipat dito. Sige po. Okay, yan. Lipat natin si Dr. Kate. Yan, swerteng-swerte tayo ngayon. Naku! Pwede mo na uminom ng tubig si Dr. Kate. Ikaw muna, si Dr. Lisa muna. Oo. Yes, so papakita sa atin ni Dr. Kate itong anatomy ng matres. Yan. Ang tangkad naman ni Dr. Kate. How tall are you, Kate? 5'8 po. 5'8". Nako, kasing tangkad thank kami. Yan. So, anatomy na muna. Ito ang matres, fallopian tube, tsaka ovary, ano? Yes. Sabit ko na. Opo. Yung sa matres, dito tayo nagme-mens, no? Ito yung normal. Dito nagfo-form ang mens at lalabas siya ng cervix, lalabas ng vagina. Dito sa loob, ang normal sa atin, once every month, nagme-mens tayo. Nagre-regla tayo once a month. Minsan, pag naging irregular ang mens, kunyari, every month, pero 1 week long or 2 weeks long ang mens, ang pads, dati normal 2 to 4 pads, pero biglang doble na pala ginagamit mo, naka-pampers ka na or overnight pads. Dito, inaalam natin ano ang rason. Other than irregular menses kasi, minsan, hormonal imbalance, parte siya ng hormonal imbalance. Marami tayong nakita na nabasa natin, even yung polycystic ovaries, yung hindi ka nangingitlog ng tama. So, ang nangyayari is irregular din ang mens mo dito pag hindi ka nangitlog ng tama. Ito, pangingitlog pa lang yan nag-ovulate ka pa lang dito no? Yes, paki-explain, Dr. Kate. Ano ba yan? Ano ba yung egg na yan? Ano bang structure yan? Okay. Sa babae, itong ovaryo, marami tayong follicles dyan. Mga baby na itlog. Okay. Once a month, isa ang mangingitlog dapat lalabas, magmamature yan yung isang follicle lang once a month magmamature, yun ang mangingitlog at papasok ng fallopian tube. Pag may contact, may contact dito. Yes, pag may sex, na-meet ng sperm yung egg, doon magbubuo yung baby at babalik sa matres, dito mag-hold yung baby, dito magpo-form yung baby, yun ang normal. Once a month lang yun pwede mangyari. Now, dun sa once a month, pag walang sperm, yung egg na nag-ovulate dito, pag walang sperm, magdi-disintegrate or mawawala. Ma-absorb siya ng matres at sasama na yon sa menstruation. So, ang sinabi ko kanina, pag irregular ang mens, kung kunyari, let's say, ako, every 3 days ang mens, once a month, yun ang normal. Ang flow, 2 to 3 pads per day, no? Pero kung dumoble doon, or napansin mo na parang bakit may mga clot-clot ng dugo na lumalabas, parang 1 linggo na, pero malakas pa ang mens, no? Tapos kakakat-stop mo lang mag-mens, 2 weeks ka lang na clear, 2 weeks lang na walang, 2 weeks lang na clear, tapos dinudugo ka na naman, hindi normal yan. Pag ganun yung nangyari, kailangan pa-check up. Via ultrasound, ang nakikita, ito makapal. Dapat kasi, doktora, after menses, dapat ito manipis. Kasi syempre, after mo duguin, ito, ninipis na siya. Yun ang normal. Tapos, the next cycle, bago ka mag-mens, kakapal na naman. And then, magbe-bleed ka na naman, ninipis. Yun ang normal. Ang iba lang, pag irregular yung mens, katulad sa nabasa nating simple hyperplasia without atipia, kaya yun pumunta ng doktor. Hindi niya na in-explain na kung gaano kalakas yung bleeding niya Pero iniisip ko, dinugo ka ng malakas na irregular. So, bakit siya simple hyperplasia without atipia? Most likely, nakita ng OB niya, makapal to, at sinabi sa kanya, kailangan mo na raspa. So, pagkakaraspa sa'yo, tiningnan yung histopath, inalam yung cells kung anong rason, lumabas simple hyperplasia without atipia. Usually, ang tanong namin dyan is, 1, ilang taon ka? May mga anak ka na ba? Yun yung mga importante. Bakit? Kung bata ka pa, let's say below 35, or even actually 40, sige, 40 years old and below, wala ka pang anak,
or kahit may ilang kang anak pero hindi ka pa ready na matanggalan ng matres, pwede naman po kaming magbigay ng gamot. Initially, ang binibigay namin mga medroxyprogesterone acetate na tableta, cyclical, meaning 10 days per month, or minsan binibigay namin siya 2 weeks, 2 weeks cyclical per month pag hindi nag-work yung 10 tablets. Paakyat yan, minsan itatry namin 1 tablet for 10 to 14 days. Tapos hintay namin yung menses mo if it's getting better. Or pag hindi nag-work, malakas pa rin yung bleeding mo, dodoblehin namin yung tableta. Minsan nakaka-4 pa kaming tableta. So a little bit mas mahal kasi ang medroxyprogesterone acetate is actually parang 65-68 pesos a piece. Oo. Pero kung kunyari, let's say, Para nasa edad ka regular. para maging regular yung cycle. Pero, kasi pero yung hyperplasia, hindi siya cancer. Hindi pa. Papunta sa cancer. Papunta. Pero mababa pa siya para, kung sa akin siguro mababa pa siya kung ooperahan ko. Ang simple hyperplasia without atypia, kung 50 years old ka na and above, iba na usapan. Hindi ka na, mas gusto kong tanggalin ng matres kasi posibilidad, hindi normal sa 50 years old or above na nagkakamenses ka pa. Dr. Kate, maraming nagtatanong, sobra dami, irregular daw yung menses nila, masyado daw delayed, may teenager, may 30 years old. Ano daw cause ng irregular menses? Siguro possibilities lang ng mga irregular menses. Oo. Yung irregular menses, definitely yung hormonal imbalance. Madami ngayon, Doc, marami kami nakikita ngayon, polycystic ovaries. Ang cause ng irregular mens? Marami po polycystic ovaries. Kaya yung tinuro namin dito, hindi ka nangingitlog ng tama. Yung sinasabi ko na once a month na pangingitlog, yun ang normal. Pero pag hindi ka nangitlog, ibig sabihin nun, lahat ng follicles mo, puro immature, lahat baby. Walang gustong lumabas, walang gustong mag-mature, walang gustong pumutok. So lahat nagbubukol-bukol dun sa ovary. So nag-iiba yung menses mo. It's either, minsan may nabasa ako, brownish discharge lang yung lumalabas, parang 2 days na brown, after nun wala, after 2 months, 3 months, tsaka magkakaroon. Iba, once in 6 months, may nakita akong pasyente dati, once a year, nagbe-mens, tapos palaki siya ng palaki. Pag sinabi mong hormonal imbalance or polycystic ovaries, marami kami nakikitang pasyente, pag tiningnan mo yan sa mga libro or sa internet, a good percentage of patients tumataba. Nag-i-increase ng weight, overweight to as much as obese. So pag nagiging diabetic, overweight, magiging irregular? Pwede. Bakit? Because of hormonal imbalance, because of hyperinsulinemia, tumataas din po yung sa insulin, may parang diabetic component siya. Opo, minsan tinitingnan namin, may family history ka na diabetes, mommy, daddy, may diabetes, tita. So most likely, pag tingnan mo mga kapatid mo, kung irregular menses sila, most likely, puro polycystic ovaries. Minsan, Doc, hindi na nalalaman via ultrasound. Yung stress or yung mga athletic, mga sobrang exercise, nagiging irregular din? Opo. Bakit nagiging Too overweight or underweight naman, pwedeng mawala ang menses mo or maging irregular menses because of hormonal imbalance. Ano lang yan ang lagi ko sinasabi sa patient, dapat lahat tayo, normal ang weight natin and proper diet and exercise. Kasi any turn sa kabila or sa other side, posibleng mag-irregular menstruation. Anong gamutan sa irregular menses? Let's say yung stress lang or mataba lang bukod sa pagda-diet, meron bang tablet binibigay o dapat lifestyle muna? Ano dapat? Unahin mo lifestyle. Pag hindi nag-workshop, when you say lifestyle kasi, minsan sabihin sa akin ng pasyente, Doktora, nag-try na po ako ng diet, pero ganun pa din. Ang tanong, talaga ba nag-dieta? Baka now lang, pero bukas nasa buffet. So, minsan napapansin ko yung pasyente biglang matatawa, totoo nga naman. Kasi doktora nag-birthday sa amin. Alam mo yun, nag-graduation dito. Everyday po talagang ganyan na mangyayari. Pero ang sa atin lang ang importante is we will have to eat in moderation. And definitely, ang pinaka-important din, increasing fluid intake or water. Minsan yun lang. Kunyari, let's say water intake. Papiliin kayo, Doc. Let's say, tubig against soft drinks. Saan bang may caloring malaki? Siyempre, soft drink. Siyempre. So, saan ka tataba? Saan ka magigain ng weight? Sa tubig o sa soft drinks?
Yes. Diba? Yung ganong maliliit lang na detail. So nakakatuwa, meron tayong OB na magaling at nagtuturo ng diet at gano'n. Kasi yung iba, syempre, tableta agad bibigay. Yun, doon ako, Doc, na Ano bang ginagawa na, meron bang tableta pang-regular? Meron naman to, Doc. Iba-iba naman po kasi may pills na pang-regulate. May progesterone lang. Benefit o ano yung posibleng side effect kung bibigyan agad ng pills para gawing regular yung hindi regular? Dok, ang tanungan kasi namin dyan sa pasyente, depende sa edad mo, depende sa mga plano mo sa buhay. Gusto mo ba mag-baby o hindi? Ready ka na ba magpamilya o hindi? Kasi kung hindi ka ready magpamilya, sa isang ruta kami magbibigay ng medicine. Pero kung gusto mo magpamilya, tutulungan ka namin mangitlog. Kasi ang polycystic ovaries, hindi nga nangingitlog. May mga gamot kaming binibigay para mangitlog ka at para magbuntis. Pero kung let's say, sasabihin mo sa akin na ayaw mo pang magbuntis, wala ka rin naman palang asawa or boyfriend, then bibigyan ka namin ng gamot na para hindi ka muna magbuntis at mag-regulate ang menses mo. May nabasa rin ako, Doc, na isang... Safe naman yun? Safe yung mga tableta? May safe rin naman. But of course, minsan may ibang thoughts na yung pills nga, hindi safe. Pero depende, you have to see a doctor before you take any medicine. Pag nagre-regulate kami kasi ng mens, may nabasa akong isang pasyente natin na nakapunta na siya ng 3 doktor, nabigyan na siya ng iba-ibang medicine, pero bumabalik siya kasi nawawala na naman yung mens niya. Pag nakita kayo ng doktor na pabalik-balik, most likely, hindi lang isang buwan na gamutan. Ang tanong, did you gain weight? Or sobra ka namang payat? Are you stressed out, etc. Pag na-regulate ng doctor ang dieta at ang exercise mo, and yet irregular pa rin yung mens, na after 1 month ng gamutan, balik wala ka na namang mens, ang mas mabuti actually sa amin dyan, siguro, Doc, parang 6 months na gamutan, masanay ang katawan na every month ka nagma-mens, tsaka namin titingnan ang menstruation mo na walang gamot. Okay. Pwede mo na. Yes, Dr. Kate. I think marami nagtatanong about sexually transmitted disease. Siguro topic natin to bago tayo mag-break for our part 2. Maganda kasi itong mga pictures I mean, how common is it at paano tayo iiwas dito sa mga STD. Definitely, pwede ko na ba sabihin paano makaiwas? Kasi lately, ang dami ko na talaga nakikita. Kung paano makaiwas, definitely being monogamous is important. Pag sinabi mo monogamous, isang partner ka lang at isa lang din ikaw na partner niya. Minsan kasi, let's say, sabihin ng pasyente, monogamous nga sila, isa lang tayo sa dalawa, and yet, ang dati mo palang naging partner dati, nakalima ka na, and maybe yung may partner ka na nakuha mo sa red district, yung paano ko ba sasabihin? The possibility kasi na umiko talaga pag sinabi mong STD, sexually transmitted disease, genital siya. Tsaka ito, hindi lang babae monogamous. Hindi lang. Dapat pati si lalaki. Thank you, yes. Monogamous. Opo. Pwede ba paki-explain to, Dr. Okay. Kate? Let's say itong warts. Very common siya, Doc, genital warts. Ang genital warts, sabihin, mga kulugo na nakikita sa puwerta or even actually sa lalaki nga, sabi ni Doktora. Hindi siya masakit, pero minsan nakakapa, minsan hindi. As I said kanina, minsan sa pagka-pap smear lang, tsaka ko lang nakikita, may mga maliliit na growth or warts. Usually sa babae, nakikita namin yan sa labia minora or dun sa lips na manipis sa loob. Or even sa vagina, may mga nakikita kami. The worst I've seen is yung mga plaque or makakapal, mga ganyan kakakapal siya, nakita ko sa mismong vulva, sa lips. Na kailangan ko, Doc, operahan under anesthesia. Kailangan ko talaga siyang i-slice off at i-repair yung mismong vulva sa lalim ng warts. Ano pa mga common? Alam ko ang common din tong PID, pelvic inflammatory disease. Nakakatakot ata. Opo. Ang pelvic inflammatory disease, nakakatakot talaga kung hindi siya nagamot o nabigyan ng antibiotic ng diretso. Pero minsan, kung swerte kami na treat namin ng antibiotic lang sa bibig,
mabuti. Pero once na yung nakita natin yung ovary kanina, di ba, ito yung matres, ito yung fallopian tube and ovary. Pag itong ovary lumaki, naging tumor na, parang ito yung matres, di ba? Normal na normal, nakita mo ovary, ito yung fallopian tube. Ang pelvic inflammatory disease, pag ito lumobo, ganyan kalaki, parang puro abscess na yan or nana na nasa loob. Pati ito namamaga. Alam mo kung gaano kanipis to, Doc? Para siyang sa ballpen or sa pencil, yung lead sa pencil, ganun lang kaliit ang fallopian tube natin. Pag yun kumapal, kasing kapal nito or mas makapal pa na halos puputok, magang-maga na yun. Punong-puno na yun ng bacteria or yung PID na tinatawag. To the point na pag ito nag-abscess, ito nagnana din. Hanggang dito magnanana. Baka next time pag binuksan ka namin, lahat to tatanggalin na. Clean up na tawag doon. So, hindi na pwede Pero, magbuntis. Mahirap na magbuntis. Mahirap. Alam niyo bakit hindi makakapagbuntis? Posible na nagbablock ito dahil ito puro nana. Even if nagamot, nagkukos dito, Dok, nagkakaroon addition. Nagdidikit-dikit siya to the point na pag sinilip namin, tiningnan via hysterogram or dye, hindi na, nagkakaroon na siya ng blockage dito. So, para lang magbuntis ka, most likely in vitro fertilization. Doktora, mahal daw ang mga test sa PID. Siguro pag-usapan natin dito. Titingnan natin yung mga questions nila para sagutin. Sige. Yes. So, ikot tayo dito muna para kay Dr. Kate. Dami nagtatanong ng blockbuster ka, Dr. Kate. Kita mo, pag kami lang yan, si Dr. Kate para sagutin. Sa naman, doktora, kasi, sa PID, wag natin kagad iisipin na may PID ka. PID is pelvic inflammatory disease. Wag natin kagad iisipin na may PID ka. Ang cause is sexually transmitted. Yes. Pero Doc, may patient ako, hindi STD. Well, parang STD na rin. May isa ako naging patient, na-confine siya. She had to have IV o antibiotic sa swero. Hindi PID, hindi gonorrhea, hindi STD yung cause ng pelvic inflammatory disease niya. Alam niyo kung bakit? Ano cause ng... E. coli. E. coli, saan siya galing, di ba? Sa puwet. Dumi ng tao. So, nung binigyan siya ng mga antibiotic, syempre ayaw siya i-cover nung health card niya. Kasi STD daw yon dahil PID yung sinulat ng doktor. Pero upon checking culture, E. coli lumabas. Ako lang daw yung doktor na nagtanong sa kanya ng anal sex. Delikado po ang anal sex kasi posibilidad po... Paano tayo mabot sa anal sex? Kasi Dok, sa PID. Nung nagtanong kayo na ang cause ng PID is STD, hindi lahat. Any kind of bacteria na pumasok, posibleng mag-PID pag hindi nagamot ang vaginal infection mo ng tama. Even bacterial vaginosis, Doc, hindi siya STD. Pero kung may vaginal infection ka, pero sige, contact pa rin or nagsasex, ang tendency is papasok, doktora, sa loob ng matres. So, ang sinasabi mo, nag-anal sex sa puwet. So, nag-try daw sila ng anal sex. Nakakuha ng dumi doon, napasok nag-vagina, the vaginal contact. Tapos umakyat na yung umakyat na yun. Sa oo. fallopian tube. Kung titingnan nyo kung gaano kalapit lang, no? Ito yung puwerta, ito yung pantog, matres, nasa likuran lang po yung rectum. Nandito lang. Andyan lang yung puwet dito sa dulo ng daliri ko. So kung ito ang puwerta, ang puwet nandito lang. So, kung may anal sex, or, anal sex nga, pero after anal sex and may vaginal sex din, dun po pwede pong pumasok sa loob ang bacteria. So, yun po ang nag-cause ng PID niya. Buti, kung yung antibiotic nag-work sa kanya at gumaling siya at nakalabas siya ng ospital. Muntika na siyang buksan. Kung hindi po yun, let's say, nagamot ng tamang antibiotic, at sige pa rin na yung nana, talagang lumabas na sa tiyan and whatever, baka po buksan siya for clean up. Okay. Magbe-break lang muna tayo, pero pag break natin, punta tayo sa part 2. Maraming pa tayong sasagutin. Sa ating second part with Dr. Kate, papapahingayin lang natin konti. Tungkol sa buntis, hindi makabuntis, gusto magbuntis, magpipills, sasagutin natin lahat. So, tutok lang kayo sa ating page. After 5 minutes, babalik kami sa ating part 2
with Dr. Kate. Palakpak naman. Like, thank you. Salamat Thank sa pag-like, you. salamat sa pag-share.